family, Oscar Disor and family, Remy Disor Balunsat and family, Fidela Mithiam and family, para sa maagang kagalingan ni na Fidela Mithiam, Emmanuel Mithiam, Corazon Santa Ana, at para rin sa pasasalamat ni Nancy Padrinao, Mr. and Mrs. Rowena and Antonio Namora Jr. and family, para sa tanging kahilingan ni Nancy Padrinao, para sa ligtas na paglalakbay ni Antonio Namora Jr., Francis Ong, Christopher Namora, at para sa maagang paggaling ni Lilia Ong at Elmer Samareta, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Edgardo, Eliseo, Maxima, para pa rin sa maagang paggaling ni Fidela Mithiam, Emmanuel Mithiam, Corazon Santa Ana, para sa natatanging kahilingan ni Maria Elizabeth Mithiam, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng ating mga kapatid na sina Herman, Margarita, Victoria, Ruben, Leoncia, Paulina, Sotero, Camille, Pasito, Renato, Ramon Sr., Mark, Lot, Mercy, Judge Baby, Peter Paul, Patrick, Ernesto Sr., Ricardo, Ruben, Nenita, Gary, Jacinto, Consolacion, Dionisia, Efren, Romeo, Salvador, Maria, Dominador, Felicidad, Domingo, Rosario, Crisanta, Simeon, Honorato, Basilia, Guillermo, Moises, Pitang, Pipi, Federico, Teresa, Victorio, Señor, Clemencia, Joby, Leoncia, Corazon, Ranilo, Joby, Sean, Crescencio, Ranilo, Macaria, Ernesto, Ermelinda, Estelita, Gregorio, Ángel, Teresita, Leon, Honorato, Basilio, José, Rodante, Claudio, José, Karina, Sabina, Seferin, Isadora, Alberto Señor, Andrés Señor, Luciano, Aurea, Victoria, Tomás, Adrián, Rodi, Claudio, Rodante, Ramon, Jasmine, Lidia, Mariden, Doreta, Oscar, Clemencio, George, Josefina, Carmelita, Nomer, Joel, Francis, Emerito, René, Marites, Marcelito, Mark Anthony, Richmond, Laureano, Ireneo, Jerby, Consolacion, Jesús, Rolando, Antonio, Señor, Remigio, Junior, Carlos, Señor, Padre Adrian, Maximina, Ofelia, Pablito, Santiago, Escolástica, Glory, Rolando, Ruben, Emerinciana, Florinda, Nazario, Noel, Serapio, Miguelito, Pedro, Padre Frank, Nilda, Henry, Jimmy, Rodolfo, Abelardo, Honorio Jr., Teodora, José, Francisca, Porfirio, Rodrigo, Reynaldo, Abelina, Leoncia, Reynald, Rolando, Ruperto, Sr., Ernesto, Rafaela, Consuelo, Pablo, Sr., Rufina, Clemente, Antonio, Margarita, Benito, Juana, Rafael, Marciano, Leonardo, Emerson, Ponciano, Lolita, James Perry, Danilo, Florinio, Felix, Agustina, Horace, Elmer, Jose, Marta, Pedro, Cecilia, Pilomina, Azucena, Oscar, Edgardo, Estelita, Leon, Mario, Violeta, Librada, Abelardo, Father Jeff, Arnel, Manolo, Chino, Evelyn, Robert, Josefina, Arcangel, Mamang Esther, Concepcion, Agnes, Mario, Fernando, Amadeo. At sama rin po natin sa ating banal na misa ang pasasalamat para sa kaarawan ni Jocelyn Domalanta at para rin sa kapayapaan ng kaluluwa ni Josefina.
para sa pasasalamat ni Angelo Forlahe. Para pa rin sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating kapatid na sina Herman Sr., Apolonia, Santiago Sr. Ingomar, Raimundo Basilio Nestor, Erlinda Wilfredo, Apolonio, Reynaldo, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio na wala nang nakakaalala. Isa pong paanyaya sa pagiging miyembro, ang San Isidro Labrador Parish Multipurpose Cooperative ay malugod na nag-aanyaya sa mga hindi pa po kasapi na maging bahagi ng ating kooperatiba. Ang Pre-Membership Education Seminar o PMES schedule ay ang sumusunod. In person tuwing araw ng linggo mula ika-2 hanggang ika-4 ng hapon sa second floor ng San Isidro Multipurpose Cooperative Building. Sa online via Zoom tuwing Sabado o sa araw na maaari po kayong makadalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang bulletin board o Facebook page ng kooperatiba. Maraming salamat po. May talento ka ba sa photography, videography, layouting o content creation? Inaanyayahan ka naming gamitin ang iyong galing bilang isang lingkod simbahan, maging bahagi ng ating Social Communication Ministry o SOCOM at tumulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa pamamagitan ng media. Kung ikaw ay interesado, makipag-ugnayan lamang sa sinumang miyembro ng SOCOM ng ating parokya o mag-iwan ng detalye sa opisina ng ating parokya. Maraming salamat po. Bilang panimula ng ating banal na misa, magsitayo po ang lahat at makiisa po tayo sa pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumayo rin. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Sama-sama tayo natitipon upang dumulog sa Panginoon sa pagdiriwang natin ng banal na misa. Sa araw na ito, araw ng Martes, sa karangalan ng ating patron, San Isidro Labrador, sa araw din pong ito ay ginugunita natin ang kapistahan ng isang santo sa katauhan ni San Ezekiel Moreno, isang obispo ng ating inang simbahan. Upang maging marapat tayo sa ating gagawing pagdiriwang, simulan natin sa paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ko'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw lamang ang banal at walang mabuting iiral kundi dahil sa iyo lamang. Pakundangan sa pagdalangin ni San Ezekiel, ipinag-utos mong kami mamuhay nang di dapat makabawas sa iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, dumating si Ofra, ang anghel ng Panginoon, at naupo sa ilalim ng puno ng ensina ni Joas, na kabilang sa lipi ni Abiezer. Si Gedeon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-giik at baka siya makita ng mga Madyanita. Nilapitan siya ng anghel ng Panginoon at sinabi sa kanya, "Sumasa iyong Panginoon, matapang na bayani." Sumagot si Gedeon, "Bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasa amin ang Panginoon? Bakit wala siyang ginagawang kababalaghan ngayon, tulad noong ialis niya sa Ehipto ang aming mga ninuno, ayon na rin sa kwento nila sa amin? Kami pinabayaan na ng Panginoon. Kung hindi, ay bakit natitiis niya kaming pahirapan ng mga Medyanitong ito?" Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel." Sumagot si Gedeon, "Paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming sambahayan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases, at ako naman ang pinakamahina sa amin." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Maililigtas mo ang Israel pagkat tutulungan kita. Lulupigin mo ang mga Madyanitang ito na para ka lang pumatay ng isang tao." Sumagot si Gedeon, "Kung ako, Panginoon, ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan ninyo ako ng palatandaang kayo nga ang naguutos sa akin. Huwag muna kayong umalis at hahainan ko kayo ng pagkaing handog. Hihintayin kita," sagot ng Panginoon. Lumakad na nga si Gedeon, nagluto siya ng isang batang kambing at isang takal na harinang
walang lebadura. Pagkaluto, inilagay niya ito sa basket at naglagay ng sabaw sa isang palayok. Inihain niya ito sa anghel ng Panginoon sa ilalim ng punong ensina. Sinabi sa kanya ng anghel, "Ipatong mo sa malaking batong yan ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, buhusan mo ng sabaw." Gayon nga ang ginawa ni Gideon. Ang pagkain ay sinaling ng anghel sa pamamagitan ng tungkod. Nagkaroon ng apoy at nasunog ang handog, at biglang nawala ang anghel. Noon naniwala si Gideon na ang anghel nga ng Panginoon ang nakausap niya. Dahil dito, kinalabutan siya sa takot at nanginginig na nagsalita, "Diyos ko, nakita ko ng mukhaan ang anghel ng Panginoon." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag ka nang matakot, hindi ka maaano." At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar na tinawag niyang, "Ang Panginoon ay kapayapaan, Panginoon, Salom." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang puoy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Ang puoy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang puoy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibigan magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari, yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang puoy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari, pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Ang puoy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Si Kristo'y naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayong kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad ng marinig ito, kaya naitanong nila, kung gayon sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin?" Sinabi sa kanila ni Jesus,
Tandaan nyo ito kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig. Kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino ang magtiis na iwan ng tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupaing alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una. Mga kapatid, ng mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Katulad ng binanggit ko po sa ating pasimula, ang araw na ito, araw ng Martes, ay inilalaan natin sa karangalan ng ating patron, si San Isidro. At nagkataon po ang araw ding ito ay pinagdiriwang ang kapistahan ng isang santo. At ito'y sa katauhan ni San Ezequiel Moreno, isang obispo ng ating inang simbahan. Sa kapulungan ng mga obispo ng Pilipinas, yung ika-127 plenaryo, ay itinaas na pinagkaisahan na alalahanin ang kapistahan ng santong ito. Yun nga, sa petsang ito, 19 ng Agosto. Anong dahilan? Bigyan natin ng konting paliwanag. Si Ezequiel Moreno, pinanganak siya sa lugar ng Alfaro sa Espanya nung taong 1848. Siya'y naging kasapi ng grupo ng mga religyoso. Sa katunayan, yung Order of Augustinian Recollets. Sumapi siya doon sa lugar ng Montegudo. Naging isang ganap na pari. Ang totoo po noon dito sa Maynila. Dito siya inordinehang pari. At sa katunayan ay naglingkod siyang na misyonero ng 15 taon dito sa Pilipinas. Naging missionary sa Philippines. At yun na nga, yun ang dahilan kung bakit sinang-ayunan ng kapulungan ng mga obispo na alalahanin ano yung kanyang kapistahan. Alam nyo, maraming mga pagpapagaling, lalo na sa sakit na cancer, ang ina-attribute sa tulong ng santong ito ni San Ezequiel. At siya'y naging na-beatify, inilalang kung paano isang biyato noong 1975, nitong panahon natin po at naging ganap na santo noong October 11, 1992 sa okasyon ng ika-5 sentenaryo ng Kristyanismo sa Amerika. Kaya nga inaalala natin ang kanyang kapistahan. Mga kapatid, paano natin may uugnay ang pagninilay natin lalo na sa Ebanghelyo sa araw na ito? Binitiwan ng Panginoon ng mga salitang, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Dito po'y patungkol sa Panginoon o sa aral ng ating Panginoon tungkol sa kayamanan. Kasi sinabi niya sa harap ng kanyang mga alagad at tagapakinig,
Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa pinaghaharian ng Diyos. At tinalintulad niya na kung saan mas madali pa para sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayong kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Dito kung paano pinakikita ng Panginoon, maaring mahirap para sa tao na kung paano makapasok sa kaharian ng Diyos. Subalit hindi ito imposible sa Diyos. At ito'y pinatunayan ng dalawang santo. Una, ng ating patron na si San Isidro at ni San Ezekiel. Hindi kinakailangang maging isang mayaman o hindi kinakailangang magkamit ng kayamanan upang kilalaning dakila sa paningin ng Diyos. Kung paano na ito'y isang paalala na ang panganib na dulot ng kayamanan para sa kahit sinong tao, kahit sino sa atin. Una, kung ang isang tao ay mayaman, may kakayanan ang iniisip niya, maring isipin niya na ang lahat ng bagay ay may presyo. Everything has a price. Lahat ng bagay pwedeng mabili. Kung paano na yung panganib sa hulihan, hindi niya kailangan ng Diyos. Hindi na niya kailangan ng Diyos. Kung paano na maring magkaroon siya ng lahat ng bagay kahit na wala ang Diyos. Ikalawa, kapag ang isang tao ay nandoon ang mga bagay na material nasa kanya, andun yung panganib na nakatuon lamang ang kanyang atensyon dito at hindi na sa mga bagay na espiritual, yung mga pangangailangang espiritual. Kung paano na nakatuon na lamang ang kanyang buhay sa mga pangangailangang material, mga pansamantala, hindi na niya nakikita yung kanyang buhay na walang hanggan. Nasanay siya sa ginhawa ng mga material na bagay. Kaya nga, hindi na siya handa sa mga katangian ng sakripisyo ng paghihirap. Kung paano na andun yung tukso na manatili na lamang sa kanyang sarili at hindi na niya gawin yung pagbabahagi, yung pagbibigay. At yung pangatlo, kapag ang isang tao ay mayaman, nandun palagi yung takot na mawala ang lahat na nasa sa kanya. Kapag ang isang tao nandoon at napakarami ng nasa kanya, kaya lahat ng bagay maaaring palagi nasa isip niya yung makakamit, yung makukuha, yung gantimpala. Maaaring gawin niya ang mga bagay dahil sa magiging kapalit. Kung ano yung mapapala niya, kung ano ang makukuha niya. Andun yung panganib na yung kahalagahan ng paggawa na ang lahat ayon sa makukuha. Kung paano na sa atin ipinaalala na ang Diyos lamang ang makapagliligtas. Ang Diyos lamang ang tunay na mabuti
kung paanong siya makapagbibigay ng tunay na kapanatagan, ng katatagan sa buhay na ito. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tagumpay kapag kasama natin ang Diyos, walang hindi magkukulang sa anumang bagay. Hindi tayo mangangailangan ng ano paman. At ang Panginoon ang nagbigay ng kasiguruhan na tatanggap ang isang taong maka-100 higit pa at magkakamit siya ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ito ang nakamit ng ating patron na si San Isidro. Gayun din ang santong si San Ezekiel Moreno. Hindi dahil sa mga bagay na material, hindi sa anumang bagay na nakabikyas nila sa mundong ito, kung hindi sa buhay ng pag-aalay sa Panginoon. Totoo yung mga sinabi ng Panginoon. Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Mga kapatid, sana nga ipagkatiwala natin ang lahat sa ating buhay sa Diyos upang mapabilang tayo, mapasama tayo sa tunay na mapapalad sa kaharian ng Diyos. Amen. Manalangin tayo sa Diyos para sa katatagan na mapaglabanan ang tukso ng material na bagay at kasiguruhan. Ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magbigay saksi sa halaga ng makalangit na kabaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang maunlad na bansa naway magbahagi ng kanilang likas na yaman sa mga mahihirap na bansa at huwag nila silang pagsamantalahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong namumuhay sa karangyaan naway maging matalino sa paggamit ng kanilang kayamanan ayon sa diwa ng pagbabahagi at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga matatanda, dukha at may sakit, naway maipakita natin ang ating pagkalinga at habag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makibahagi sa kayamanan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mithiin ng iyong bayan. Mapuno nawa kami ng karunungan ni Jesus. Siya na nabubuhay at nagahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikay pagkaloob mong ang aming mapagkumbabang paglilingkod ay kalugdan mo sa kararangal na mga banal mong ikinalulugod at sa ikadalisay ng aming katauhan at loob. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siya'y naging kapwa namin. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinag-aalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw bukalta ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya di naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggat tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tiniyali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon naming Papa, ti Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa na malabereng Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa Jose, kaysa na mapustol, lahat ng mga banal, si San Ezekiel, si San Isidro na namuhay dito sa daigdig,
ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ni anak namin Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sama-sama tayo na buong pagtitiwala at pag-asa tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasanin ang kaharian mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, kami ngayon ng aming kakanin sa araw. Kami sa aming mga sala, papatawad namin sala sa amin. So, at yadya mo kami sa lahat. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tungayan mga aming pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa, magbatian tayo. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, siya ang tunay na kayamanan ng ating buhay. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan, sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, panalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit na mga banal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin magkamit ng di magmamaliw na kabutihan. Ngayong paman ay pinamagandang loob mong ibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayuri. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo, taglay ang mga biyaya na nagbumula sa Panginoon. Salamat sa Diyos.